Hey guys, welcome to my channel. So, breakfast tayo. Naglagay ako sombrero kasi pangit ang buhok ko eh. Tayo, bagong gising. Um, sabi ko kay miss ko, sama ng ang gising ko parang pagod na pagod ako, puyat ng puyat ako. Anyway, puyat talaga ako. Work ako hanggang 11 ba? Natulog ako past 12. Tapos, kahapon kasi nag-mow ako ng backyard. Ang init kasi dito eh. Pagka mainit, tas magtatrabaho, magwo-work ka sa labas, doble pagod, no? Tas pagdating ng misis ko nung hapon, ang tanong sa akin yung harap, kailan mo mo? Sabi ko, mamatay-matay na nga ako sa likod, tapos harap, magmo sa ibang araw na yan. Anyway, sabi ko, may isip ako idea. Ganyan siya na habang nagbe-breakfast, ganito lang breakfast dito eh. Paborito ko cream cheese eh. Tapos, misis ko paborito bagel, pero bagel. Hindi ka tulad sa Pilipinas, no? Kanin sa umaga, kanin sa tanghali, kanin sa gabi. Madalas nga, hindi na ako nagdi-dinner eh. Kung magdi-dinner man ako, Quaker oats na lang. Mga ganun. Ang gusto ko sabihin is huwag ka masyadong dependent sa carbohydrates, especially kanin. No, especially kanin. Kasi ang daming sakit na magkukos niya, no? Kasi yung carbohydrates kino-convert yan to glucose, sugar, di ba? Anyway, may gusto ako kasing i-discuss. Sabi ko, ganyan ako eh, pag may pumasok sa isip ko, kailangan ilabas ko na, makakalimutan ko na yan mamaya, o makawalan na ako ng gana i-share. So, after ko mabasa isang comment, nagbabasa ako ng comment pasensya na kung hindi ko mare-reply yan, madami kasi. Yung isa na yung nag-comment, so obviously, bakunado siya, babae, sabi niya, sa mga dumadaan daw na sa feed niya ngayon, mga balita na ganito, mga dinidiscuss natin sa video, na-stress daw siya, nagkukos daw ng anxiety. So, pero hopefully, mabigyan ko kayo ng konting glimmer of hope. No, kaya nga gumawa ako ng video the other day na sabi ko nung una, dami nagtatanong yan na hindi rin ako sumabay doon sa bandwagon na oy, ganito mag-detox, ganito mag-detox, ganito. Nag-research muna ako tsaka nag-observe. Okay? Kasi, kailangan natin gumawa ng paraan di ba? Unless talagang wala nang pag-asa, pero sino may karapatan magsabi na wala kang ng pag-asa, di ba? Ikaw lang mismo. No? So, yun nga pag nakanonood daw siya ng mga ganito mga post, yung mga pinapost ko about video na nagko-cause ng anxiety. Naisip ko naman, pagka ganyan, fight or flight reaction yan eh. Fight or flight. It's either lumaban ka o sumuko ka na lang. Ka na lang dyan. Lay down, di ba? Ganon. Fight or flight na matitrigger yung fight or flight reaction mo eh. Ano ibig sabihin nun? Kung gusto mong lumaban, then maghanap ka ng solusyon, lalo ka mag-watch ng mga ibang truthers dyan, mas maganda yung mga contents about detox eh. Pero ako kasi nag-iingat ako, ayokong basta magbigay ng mga suggestion na later on baka singilin nyo ako, diba? Pero pinaka-importante dun sa mga shinare ko is yung positive thinking. Don't underestimate the power of the mind. Ano ibig sabihin? Kasi it works both ways eh. Pwede kang positive thinking na gumaling ka, pwede kang negative ka mag-isip, lalong sumama pakiramdam mo. And I think yun yung nangyari sa majority ng mga nabakunahan eh. Imagine mo ba naman yun nga, natouch ako dun sa isang nag-comment, kinuwento niya yung buhay niya nung panahon ng bid ko, no? Muntik na siya. Tanungin ko siya kung pwede i-share ko yung kwento niya. No, very inspiring din kasi and nakakatakot. Kasi ganun pala na naging kalakaran na yung corruption is sobra. Lahat gusto kumita. Parang gusto nila ma-admit ka para para magkapera lahat.
lahat i-charge sa PhilHealth, kaya pala na-bankrupt ang PhilHealth. Anyway, gusto ko inspiring ano to dahil breakfast, separate video na lang yun, yung story niya. Papaalam tayo sa kanya kung pwede natin i-share. So, yun nga, no? The power of the mind. Pag inisip mo na, ano, na masama, yan, na matitegi ka talaga. Diba? Kahit paano kasi, may chance yung mga lumalaban. Kahit paano. No? Ano pa? Yung mga negative thinkers, talagang hindi makakatulong yan. Yung mga negative emotions, negative na... Ano yung example? Mrs. ko kanina sabi na naman, gaganda pa kaya buhay natin? Sabi ko, ano ka ba, pag ganyan inisip mo, lalo kang ano, hindi naman kami naghihirap kasi, alam nyo yun, yung kasabihan na the grass is always greener on the other side. Ang na-observe ko sa miss ko kinukumpara niya kasi yung buhay namin sa buhay ng mga kaklase niya, na mga successful na, mayayaman, mga kaibigan niya na mayayaman na. Pag tumitingin ka palagi doon sa kabila, akala mo ang ganda-ganda, no? Maiinggit ka talaga, madadown ka. Pero ako kasi, nagbago na yung outlook ko sa buhay. Shoutout doon sa mga nakaka-relate. Kasi nga, noong 2018, nag-suffer ako ng near-death experience. Ang tawag nila doon, NDE. So, after mo magkaroon ng NDE, near-death experience, magbabago talaga yung outlook mo sa buhay. No? Sabi ko sa miss ko, mga material na bagay, hindi na ako ganun ka-attach sa mga yan. Sabi ng miss ko, talaga, ibenta na natin yung mga collection mo. Sabi ko, sige. Pero wag muna ngayon, mabababentahan yan O hintay mo muna ako mamatay, wag mo ibenta. Anyway, yun nga, no? Pagka tinitingnan nyo palagi na, buti pa siya. Yun, nakabili na ng bagong kotse. Buti pa siya, may bagong iPhone. Madadown ka ng madadown. Lalo na sa mga material na bagay. Yung mga material na bagay, hindi mauubusan niya. Hindi ka mauubusan ng kaiinggitan. Ano ibig sabihin? Dati, di ba? Ano yung hindi ko makalimutan to Yung dati, finiture sa balita sa GMA News na yung pinakaunang nakabili ng iPhone 12 ba yun? Tuwan-tuwa siya, in-interview pa dahil pinakauna daw siya. Paano mo nagawa to? As if parang milestone Ay, hindi po ako kumakain sa tanghali para lang makapag-ipon ng pera pambili nitong iPhone. No? Tuwan-tuwa siya. Pinakaunang nakabili ng iPhone 12 sa Pilipinas. Tagal niya daw pumila, bla bla bla. Pero, asa na siya ngayon? Dapat pina-follow up natin asa na to? iPhone 17 na tayo. So, ibig sabihin, every year magaganon ka, kakain ng tanghalian, maglulupasay ka sa tuwa, every year, wala na. Lalo na gadgets, huwag kayo masyadong attach sa gadgets. Pilipino lang naman ng attach sa cellphone Pag nandito ka sa Amerika, wala, it's just a tool. Yung mga cellphones ko, binibili ko lang sa eBay Mga second hand lang ang binibili ko. Tapos usually Android para nakakapag ako ng memory card. Ayoko yung fix na memory card ng na Apple. Scam yun. Para mas mataas ang storage mo, kailangan mag-upgrade mo. Gastos na naman. Anyway, ayun the power of the mind, hindi mauubusan ng bagay na pwede kang kainggitan kung masyado kang attached sa mga bagay-bagay, sa mga objects. Na-inspire ako dyan yung sa story ni Michael Jordan. Na nung bata daw siya, nung high school siya, palagi siya nagpa-practice, no? Kahit gabi, ginagabi siya sa merong basketball court sa backyard nila. Nung tinanong siya, bakit niya ginagawa? Sabi niya, because I know, somewhere out there, may mas nagpa-practice pa, may mas nag-enhance ng skill. So gusto niyang tapatan yun. Ano ibig sabihin? Pag iniisip mo kasi na hirap ka na sa buhay, kawawang-kawawa ka na, hindi mo alam sa ibang part ng mundo may mas naghihirap sa'yo. And yet, nagsusurvive sila. And yet, nakaka-smile pa sila. Maganda yung outlook nila. Yan yung sinasabi ko sa misis ko Akala mo, hirap na tayo. Hindi mo alam, nung isang araw nga, na may kachat din ako Sabi niya, yung kaibigan natin sa channel ko sa kabila, sa JRA, si Juan de la Cruz, sabi niya, thank God, August na. Sabi ko, pasalamat nga ako, August na kasi sabi ko, lalamig na. Nahirapan ako sa init ngayong summer kasi sira yung AC namin dito sa bahay. Yung central AC.
Sabi ko, yun, kahit mahirap yung buhay, kahit hindi kami mayaman, kahit wala kaming pera, blessed pa rin kami kasi, may trabaho, mabibili pa rin namin yung gusto namin. Tapos, nakakain pa rin naman namin yung gusto namin, no? Yung pag nag-aspire ka lang ng higit pa sa kaya mo, dun ka talaga na, dun ka na-down, di ba? Pero kung if you, sabi ko nga, di ba, tandaan nyo, if you see good in everything, you will forever be happy. Pag nakikitaan mo ng kagandahan, halos lahat na nangyayari sa'yo, magiging masaya ka habang buhay. Sabi nga, always look for the silver lining. Siya ngayon, siguro, yung iba hindi na-appreciate niyan. Pero ako, na-appreciate ko na yung mga maliliit na bagay, like yung magandang weather, mga ganyan, may pumasok na income kahit maliit, okay na yan. Huwag kang mag-aspire na gusto mo mali-mali tayo bibigay sa'yo. Yung mga ganyan, yung mga pagka-instant gratification later, andyan yung pagsisisi, yung biglang bagsakan ka ng mali-malitang pera, tapos later on mapapangalanan ka sa scandal, yari ka. Hindi ka na makakatulog niyan, no? Kaya siguro napansin ko so siguro this past few months or weeks, masarap ang tulog ko Masarap tulog ko kahit wala akong pera. No? Kahit wala akong pera, masarap ang tulog ko. 'Di ba? Baka naman sabihin niyo, hindi ka pala mababa pala ang ambisyon mo, no? Hindi ka pala nag-aspire ng mas mataas. Magkaiba kasi 'yon. At saka syempre, you need to be realistic with your expectations. Huwag kang mag-expect na makakabili ka ng helicopter, makakabili ka ng mansion. 'Di ba? Kaya sabi ko earlier, 'di ba, sinabi ko nagkaroon ako ng NDE, near death experience. Mas pinapahalagahan ko na yung human interaction Yung time sa pamilya. Sabihin niyo ang corny mo. Well, ang makaka-relate dito yung mga katulad ko na nag-suffer ng near-death experience. Akala ko nga, may mali sa akin May napanood ako sa Netflix na ganon. Yung babae umiyak, akala daw ng asawa niya, may mali sa kanya, na is crazy. Ako nga din nung after kong ma-heart attack noong 2018 hindi ako nagtrabaho. Akala ng asawa ko, tamad ako. Kasi nag-iba nga yung outlook 1 year nagpalakas ako kasi after mong after kong mag-suffer ng ganon, syempre kailangan mo pa rin mag-heal. Tapos yung mentally, kailangan mo mag-heal mentally, yung psychological healing, yun ang matagal After 1 year, inakyat ko yung bundok ng Guadalupe Mountains. Yun yung highest point dito sa Texas. Imagine nyo, 2018 na heart attack ako. 2019 inakyat ko yung bundok, umakyat ako sa bundok. Nag-hiking kami ng kaibigan ko. 8,751 feet. So mula baba, inakyat namin yun. Walang daya. Anyway, so yun nga doon sa nagko-comment na pag nakaka-nood daw siya ng mga videos na tungkol sa video na i-stress. Well, may silver lining pa rin yan Hahanapin mo lang talaga. Ano yun? Ibig sabihin, nagigising ka. Kasi, di ba, nung nagpaturok kayo, sabi, trust the science, sumunod ka. Trust the science, hindi na ako mag-iisip. Yung iba ganun Ayoko mag-isip, ipapaubaya ko na lang yung pag-iisip sa mga experts. Ang problema, nagsinungaling yung mga experts. Yung mga experts, yung mag-asawang expert, parehas na meron ng may cancer. Yung ibang experts, nategi na. Kung nagfa-follow kayo sa mga grupo ng mga truthers, meron dyan, gumagawa pa nga ng slideshow ng mga namatay recently. Magugulat kayo, sobrang dami. And then yung iba, sobrang babata pa. I mean, the information is out there, Hindi lang kasi pinapakalat. Kasi nga, bawal. Dati, hindi ko nga alam bakit hindi ako sinesensor ni nung fact checker ko, namimiss ko na nga yung fact checker ko Sabi ko, ano kaya nangyari sa fact checker na naka-assign sa akin? Baka nategi na o may turbo cancer na or may myocarditis. Hindi talaga nagpaparamdam Alam niyo 'yon? Dati may ma-post, hindi nga original post galing sa akin ni-repost ko lang. May restriction daw ako 45 days kasi it goes against community standard.
Ha? Napakahigpit naman. Hindi ko nga ginawa yan, i-repost ko lang yan eh. Talagang ingat na ingat eh. Pero ngayon, no, namimiss ko yung fact checker ko for some for some reason. No? So, balik tayo, no. I hope ma-inspire ko yung iba. I don't want to keep false hope, pero kayo lang ang makakapag-determine yan. Kung may pag-asa pa kayo o hindi. Walang sino man. Kasi magkakaiba tayo ng sitwasyon, magkakaiba tayo ng pag-iisip, no? Pagka inisip mo talaga na magiging successful ka, na malalampasan mo to, na kahit bakunado ka, malalampasan mo to, I think mas may chance ka. Imagine mo, as compared dun sa isa. I mean, dalawa lang yan eh. Mas ikaw, inisip mo nga na gano'n, positive, malalampasan mo. Eh, yung isa, ay wala nang pag-asa. Kailangan ko nang i-give up lahat ng gumawa na ako ng last will and testament. O sa tingin nyo, sinong maglalampas dito? Sinong magsusurvive sa huli? At least may chance kasi. Diba? At kung sakali man na, uy, sabi mo may chance eh, pero namatay din siya. Well, at least he or she did what he can. He or she can. Ginawa niya lahat. Kesa yung maaga ka sumuko dahil nalaman mo lang na niloko ka. Niloko tayo. Suko ka agad. So, nung bago nga magpapakuna, naniwala ka agad. Tapos ngayon nung nalaman mo yung totoo, susuko ka agad. Diba? Ganun lang eh. Sabi ko, it's only you. Ikaw makakapag-determine. And kahit pa paano maganda rin yung nagbibigay sa'yo ng anxiety. Kasi gumagana yung senses mo eh. Nagiging alert ka eh. Nagigising ka. Yun ang gusto kong sabihin. Nagigising ka. Kaysa tulog ka pa rin. Wala akong pakialam dyan. Kahit ano sabihin nyo na correlation pa rin ako doesn't mean causation. Natatawa talaga ako sa mga nagsasalta na gano'n. Isa yun sa mga inimbento ng panahon ng bid ko eh. Ang dami lang inimbento. Yung mga GECQ, MECQ, APOR. Mga inimbento nila na wala namang sense, wala namang effect. 'Di ba? So, ayun guys, no. Ito morning breakfast lang. Kahit na nagkakaroon ka ng anxiety, kahit na stress ka sa mga dumadaan sa feed mo dahil sa mga balita, mga revelations about the bid ko, hanapin mo yung positive side and work on it. Doon ka. Good luck. See you next time. Bye.